Hello mga mi, at dahil hindi naman maulan ngayong araw ng Sabado ay nagtinda nga ang tatlong cart. Medyo makulimlim lang nga pero i-go na natin yan. Ang importante nga ay may benta tayo. At nagkape nga muna kami mga mi at kumain ng tinapay na pang-umagahan para nga bago kami magtrabaho ay meron kaming lakas. At eto nga si Bebe nag-check nga dito sa record notebook para nga malaman niya kung anong lulutuin niya at kung ilan ang kanyang lulutuin. Bali tag-iisang record notebook nga mga mi ang aming mga food cart. At tuwing gabi nga mga mi, after nga mag-inventory ng mga food cart ay nagsusulat na nga si Mr. sa record notebook ng mga ilo-loading kinabukasan. Bali si Mr. talaga mga mi ang nakatoka pagdating sa mga paperworks dahil magaling nga siya sa mga ganyan. At araw-araw din mga mi, pinapadalhan nga namin ng panukli na worth 300 pesos ang kada cart na magtitinda para hindi nga sila mahirapan magsukli kapag nga ang kanilang customer ay buo ang pera. Madalas kasing mangyari mga mi na umaga pa lang, kakapwesto pa lang ng cart ay meron na agad bibili na buo nga ang pera. At eto nga, kumuha na nga dito sa freezer ng ice na dadalhin ng food cart. Kada food cart nga ay 10 pieces na yelo ang kanilang dinadala. Dito pala nga ay nilalagay na nila ang ice at tinitimpla na ang palamig at nilalagay na sa palamigan para pagdating nga sa pwesto ay malamig na. At dito naman sa kaldero ay pinaghalo nga namin paglaga ang itlog ng manok at ng itlog pugo. At ang teknik nga namin mga mi para nga makatipid kami sa gas ay kapag naglalaga kami pinupuno talaga namin ang kaldero. At yung mga nilagang itlog nga na hindi magagamit ngayong araw ay re-ref lang namin para kinabukasan ay lulutuin na lang. At yung box nga ng mga nilagyan ng itlog pugo na nilaga ay hindi nga namin yan tinatapon. Ginagamit ulit namin yan para mapaglagyan ng bagong harvest na itlog pugo dahil malinis pa naman. At dito nga mga mi, nagpabuhat nga ako kay Michael ng container ng mineral at gagawa nga ako ng yelo. Madalas nga magkulang ang yelo na ginagawa ni Mama at ni Ate M kaya nanghihinayang ako sa benta. Madami din naman silang gumawa ng ice kaso lang nga mas madami ang nagkukonsume ng ice dito sa amin at pati na rin sa food cart. Kaya napagdesisyonan ko nagagawa na rin ako ng ice araw-araw. At sigurado akong mas magiging mabenta pa nga ang ice kapag nagsimula na nga ang pasukan. At after ko nga gumawa ng ice, nagpresenta nga ang aking anak na siya daw ang maglalagay ng yelo sa freezer. Pinayagan ko naman at mas maganda nga na bata pa ay matuto na ng iba't ibang trabaho. Hindi naman sa pinapahirapan ko ang anak ko pero gusto ko nga ay maging independent sila. Na kahit hindi nga nila kami kasama ay kaya nga nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. At dito naman mga mi, gumagawa nga ng coating si Mr. para sa lulutuin mamayang kwek-kwek. Binabalatan ko naman dito ang inihaw kong talong. Ito nga ang ulam namin ngayong lunch at ang gagawin kong luto dito ay torta. After ko nga mabalatan to, lalagyan ko lang nga ng 6 na itlog. Enough na nga to mga mi para makakain kami ng pamilya ko at ng mga kasama naming staff na 3 dito sa amin. After nga mabalatan mga mi ang itlog, siniseparate nga to sa 3 lalagyan tapos ipapadala nga to sa 3 cart. Ito nga mga mi ang ginagawang kwek-kwek, pinapadalhan lang nga namin sila ng coating tapos sila na ang nagluluto doon sa cart. At dahil nga naubos ang pugo ng isang cart kaya nagchat nga sa GC na magpapadeliver. At ito nga mga mi ang kinagandahan kapag nga meron ng nabalatan ng pugo na nakalagay sa ref, kapag may magpapadeliver nga ay magtutuhog na lang at lulutuin. At kaninang umaga nga mga mi, may nag-offer sa akin ng murang sili. At napabili na nga ako mga mi kasi 140 lang ang kilo with minimum 10 kilos. Napakamura na nga to mga mi kasi kung sa palengke ka nga bibili ay nasa 300 to 350 ang kilo. At kapag ganito nga mga mi na nakakabili ako ng maramihang sili, ginagawa ko nga agad itong chili oil. At hindi nga kasi pwedeng mag-stock ng hilaw na sili dahil madali nga itong mabulok. Yun lang mga mi, salamat sa panonood. Follow for more.